Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na kung bayad, libre lang. Turo mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. Excited na po ang lahat. Marami na ngayon nagki-Christmas party, bumibili ng mga regalo, traffic na sa kalsada, at kung ano-ano pang mga simbolo ng Pasko na kung saan lahat po tayo ay sineselebrate nga yung pagsilang ng ating Panginoong Yesus. Subalit habang tayo nagsasaya sa araw na ito o kahit nung unang panahon pa nung ipinanganak ang ating Panginoong Yesus, meron isang taong parang bad news sa kanya itong Pasko, itong si Haring Herod, no? Sa kasaysayan po ng Biblia na kung saan ay natatakot siya, no? Naguguluhan siya, baka papalitan na ang kanyang trono kasi nung panahon na siya yung hari, no? Kaya nga Haring Herod, no? Kaya nung panahon na yun tinawag niya yung tatlong hari, diba? Alam naman po natin yan sa kasaysayan na kung saan pinahanap niya o pinahula niya kung nasaan niya yung batang isisilang na sa mga balita ay siya yung magiging hari. Kaya kinakabahan na, natatakot na talaga itong si Haring Herodes, no? Sa kanyang pagupo sa kanyang trono dahil mawawala na siya. Alam naman po natin pag nasa kapangyarihan ka, lahat parang sinasamba ka, lahat ng tao ay nasa paligid mo, lahat sila. Kaya talagang hindi mawala sa puso niya, no? Itong si Haring Herod kung paano mawawala itong batang isisilang na papalit bilang hari sa kanya. So parang sa panahon po natin ngayon, yung mga nasa pwesto sa gobyerno o nasa mga CEO sa mga kumpanya, lahat yan, no? Na may trono. O ikaw ba, ano ba ang trono o sino ba, no, ang naghahari sa iyong puso? Ganun po, no? Kung ihambing natin, sino ba ang may hawak ng trono mo? Ito ba ay kagaya ng mga bisyo, no? Mahilig ka ba sa sugal? Hindi mo ba bitaw-bitawan yan? Kahit nagiging problema na sa financial sa pamilya mo, yung sugal, no? O kaya naman yung nagbibisyo ka ng drugs, hindi mo mabitawan kahit nagkakagulo na sa pamilya mo. So yun po, no? Ang naghahari nga ba sa iyo, bukod doon yung mataas pa rin ang pride mo, ayaw mong bumaba, ayaw mong magpatawad dahil tingin mo mas angat ka, mas ikaw ang dapat tingalain, no, ng tao at sa'yo sila yuyuko. So maraming bagay po, no, na pinaghaharian ng buhay ng tao. Kaya sabi sa Salmo chapter 103 verse 19, itinatag ng Panginoon ng kanyang trono sa kalangitan at siya'y maghahari sa lahat. Kaya yun po, no, talagang si Lord mayroon siyang sariling trono na kung saan ninuman hindi pwedeng umagaw sa kanya dahil nananatili ito magpakailanman, di ba? Kaya ang ating Panginoong Yesus na kung saan ay naghahari ang kanyang pagmamahal, malasakit sa tao, pinakita niya na yan, no, nung namumuhay pa dito sa mundong ibabaw. Kaya talagang ang gawin natin, isuko natin lahat sa Diyos. At the end of the day, siya pa rin po ang hari ng nakikita natin, even yung sarili nating buhay, siya pa rin ang may-ari ng ating buhay. At wala tayong magagawa, no, dahil ang lahat ng ito ay iniram lang po natin sa Kanya. Kaya sikapin po natin sa pang-araw-araw nating buhay na ang maghari ang pag-ibig ng Diyos, pakikipagkapwa-tao, at magiging mabuting tao, matulungin. Hindi pa po perfecto, no? May mga bagay na minsan hindi natin nagagawa. Pero gaya ng sinasabi ko, yung majority po ng ating ginagawa sa buhay ay ang naghahari ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung mabuti ang ating ginagawa, sigurado ang naghahari sa puso mo
sa pagkatao mo ay ang ating Panginoong Yesus. Subalit, ang kabaligtaran naman ito, kung ginagawa natin ay masama, siyempre, sino pa ba ang mag-aari sa buhay mo kundi yung kasamahan, no? Kasamahan na laging kumakalaban sa kabutihan. Kaya pong pairalin natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang maging mabuting tao, may takot sa Diyos, at laging tumulong sa kapwa. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansan, at kalusugan, at kaguluhan sa buhay na kung saan naghahari sa kanila, sasabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, at siya yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo manalangin, Lord. I-bless po mga kapatid namin ngayon dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, pinag-aharihan ng masama, pinag-aharihan ng kaguluhan. I-bless po ang kanilang puso na pag-arihan mo ng kabutihan, pagmamahal, pakipagkapwa tao. At ganoon din po, Lord, pinapanalangin namin yung mga may karamdaman. Ipuhin niyo po na sana po ay sila ay gumaling na. At sa pinansan, Lord, na lagi namin pong kailangan, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po, and God bless.